Simula na mag-legal age si Carmel, kung ano-ano na ang pinapagawa ng kanyang ina sa kanya. Dahil sa kainosentihan niya at pagnanais na mapasayang ina, pumapayag siya sa bawat utos nito. Sa tuwing napapangiti niyang ina, mas lalo siya nagiging masunurin. Akala niya, iyon ang paraan ng pagmamahal. Mainit ang hapon nang pumasok si Carmel sa maliit nilang bahay. Pawis na pawis siya galing sa tindahan, dalang supot ng bigas at ilang delata. Tahimik siya habang nag-aayos ng mga pinamili, umaasang matutuwa ang kanyang ina. Pero hindi pa man siya nakakahinga, narinig na niya ang boses ng ina, may halong inis at pagod. "Carmel!" Sigaw ni Karel mula sa loob ng kwarto. "Halika nga rito!" Mabilis lumapit si Carmel, halos mapatapon pang bitbit na delata. "Po, ma, nandito na ako. Binili ko na po yung mga sabi niyong kailangan natin." Napatingin si Karel sa kanya, mula ulo hanggang paa. Maganda si Carmel, maputi, maamo ang mukha at laging tahimik. Nakasuot lang siya ng lumang dress pero kahit ganoon, kapansin-pansin ng kabataan at inosente nitong ganda. "Ilapag mo na yan dyan, may pag-uusapan tayo." Malamig na sabi ni Karel, sabay sindi ng sigarilyo. Umupo siya sa luma nilang upuan. Pinanood si Carmel na parang sinusukat. "Po, ano pong pag-uusapan natin?" Tanong ni Carmel habang pinupunasan ng pawis sa noo. Humithit si Karel. "May pupuntahan ka mamayang gabi." Napakunat ang noo ni Carmel. "Ha? Saan po, ma? Akala ko po bukas pa yung pupuntahan nating fiesta sa kabilang barangay, hindi fiesta, Carmel." Putol ni Karel. "May makikilala ka. May mga bisitang darating sa may lumang bahay sa dulo ng kalsada. Gusto ko maganda ka, ha? Maligo ka mamaya, magsuklay, magbihis ka na maayos. Huwag ka rin matigas ang ulo, makinig ka lang sa akin." Kinabahan si Carmel pero pinilit niyang ngumiti. "Mga bisita po natin?" "Hindi, kaibigan ko. Mga mayayamang tao. Gusto nila ng, makakausap. Gusto ko ikaw ang makasama nila. Maganda ka naman eh. Baka sakaling magustuhan ka nila. Matulungan tayo." Hindi agad nakapagsalita si Carmela. "Tulungan po? Paano po?" Nagbuntong hininga si Karel. "Anak, hindi mo na kailangang intindihin. Basta sundin mo na lang ako, ha? Pagdating mo doon, may lalapit sa'yo. Mabait yun. Sumagot ka na lang na magalang. Ngumiti ka lang. Simple lang." "Pero ma," nag-aalangan sabi ni Carmela. "Bakit po ako? Hindi po ba pwedeng sa Ate Minda? Wala ang Ate Minda mo rito. Ako lang at ikaw." Singhal ni Karel, sabay tapon ng abon ng sigarilyo sa sahig. "Huwag mo ko sinasagot, Carmela. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo to. Para sa ating dalawa. Naiintindihan mo?" Tahimik lang si Carmel. Napayuko siya. Nilaro ang laylay ng suot niyang damit. "Opo, ma. Pasensya na po." Lumambot ng kaunti ang tono ni Karel. "Ayan. Ganyan lang, masunurin. Alam mo namang hirap na tayo. Halos wala na tayong pambili ng bigas, di ba? Kung hindi ako kikilot, sino?" "Pero ano po bang gagawin ko sa kanila, ma?" Mahinang tanong ni Carmel, halos pabulong. Ngumiti si Karel pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Makipagkwentuhan lang, makisama. Maganda ka naman eh, tsak na magugustuhan ka nila. Baka bigyan ka pa ng pera o regalo." "Regalo?" Muling tanong ni Carmel, nagtatakang parang bata. "Kailangan po bang pumunta ako mag-isa?" "Oo, ako nang bahala makipag-usap sa kanila bago ka dumating. Basta gawin mo lang sasabihin ko. Pagkatapos ito, bibili tayo ng bagong damit mo. Gusto mo yan, di ba?" Tumango si Carmel, pilit na ngumiti. "Opo, ma." Maya-maya, huminga si Karel ng malalim. "Carmel, gusto ko magtiwala ka sa akin. Hindi ako magpapahamak sa'yo. Naiintindihan mo?" "Opo, ma. Alam ko naman pong mahal niyo ako." "Mabuti kung gano'n." Sabi ni Karel, sabay patay ng sigarilyo. "Ngayon maligo ka na. Gumamit ka ng sabon na binili ko kahapon. Yung amoy vanilla para mabango ka. Ayusin mo rin yung buhok mo, ha? Gusto kong maayos kang tignan." Tumango si Carmel. "Opo." Habang papunta si Carmel sa banyo, narinig pa niya ang tinig ng ina. "At Carmel, kapag tinanong kanila kung ilang taon ka na, sabihin mong 25 ka na, ha?" "Pero po, kaka-20 ko lang po nung isang linggo." 25 ang sabihin mo, na intindihan mo?" Opo, ma."
Pumasok si Carmel sa banyo, bitbit ang maliit na tabo at lumang tuwalya. Hindi niya alam kung bakit parang may mali, pero dahil nakita niyang ngiti ng kanyang ina kanina, pilit niyang sinabihan ng sarili na tama lang ito. Masaya si Mama. Bulong ni Carmel sa sarili. Baka nga tulong lang ito. Baka mabigyan kami ng pera. Paglabas ni Carmel, suot na niya ang best dress niya. Yung kulay puting may mga bulaklak sa laylayan. Medyo maikli pero maganda. Nakalugay ang kanyang buhok. Humarap siya sa salamin, ngumiti ng kaunti. Ma, ganito po ba? Lumabas si Karel mula sa kwarto, nakaayos din. Sinipat niya si Carmel mula ulo hanggang paa. Ayos na yan. Maganda ka anak. Lalo kang gumaganda habang tumatagal. Nakakatuwa ka talagang bata. Napangiti si Carmel. Salamat po ma. Lumapit si Karel, inayos pa ang buhok ng anak. Makinig ka sa akin ha. Pagdating mo doon, huwag kang matakot. Pupunta rin ako. Pero baka hindi na ako makapasok agad. Kaya kung may lalapit sa'yo, huwag kang tatakbo. Sila mag-aalaga sa'yo. Po? Nagulat si Carmel. Hindi po kayo sasama sa loob. Ngumiti si Karel, pilit. Sandali lang naman. Baka kailangan lang nila akong kausapin. Basta magtiwala ka. Huminga ng malalim si Carmel. Opo ma. Tandaan mo. Muling sabi ni Karel. Huwag kang magtatanong ng kung ano-ano. Sundin mo lang lahat ng sasabihin nila. At kung may mag-abot sa'yo ng pera o regalo, tanggapin mo lang para sa atin yun. Bakit ganon? Bakit parang may itinatago si Mama? Mama, mahinang tawag ni Carmel. Sigurado po ba kayo na mababait sila? Ngumiti ulit si Karel pero may pilit sa labi. Oo naman anak, mababait. Lalo na yung isa lalaki doon. Mayaman, mabait, malaki ang bahay. Baka siya pa yung maging dahilan para hindi na tayo maghirap. Tumangot si Carmel, hindi pa rin sigurado. Sige po ma. Maya-maya, humawak si Karel sa balikat niya. Carmel, tandaan mo ha. Kapag napasaya mo sila, mapapasaya mo rin ako. At yun lang naman ang gusto ko, na mapasaya mo ko. Opo ma, gagawin ko po. Good girl. Sabi ni Karel, sabay halik sa noo ng anak. Yan ang anak ko. Lumabas sila ng bahay nang magdidilim na. Sa kalsadang puro putik, tahimik lang si Carmel. Bitbit niyang maliit na sling bag at antiwala sa ina. Sa dulo ng kalsada, may malaking bahay na may ilaw sa bawat bintana. Maririnig ang halakhakan ng mga lalaki sa loob. Napatigil si Carmel sandali, pero hinila siya ni Karel. Ano pang hinihintay mo? Halika na! Po, kinakabahan po ako. Bulong ni Carmel. Hinawakan ni Karel ang kanyang kamay. Huwag ka nang matakot. Gusto kong alalahanin mo yung sinabi ko. Kapag napasaya mo sila, mapapasaya mo ko. Naiintindihan mo? Tumango si Carmel, bagaman nanginginig ang kamay. Opo, ma. Habang papasok siya sa pintuan ng bahay na yon, naramdaman niyang parang may tinig sa loob niya na sumisigaw ng tumakbo ka. Pero pinili niyang manahimik dahil mahal niyang ina niya. Dahil gusto niyang mapasaya ito. At sa gabing yon, may matandang lalaki na nagka-interes kay Carmel. Biniding siya ng mga mayayamang lalaki sa isang silid na tila walang mga kaluluwa. Pero may isang masungit at seryosong lalaki, si Adam, na mas malaki ang inilapag. Sa kanya napunta si Carmel. Matangkad, matikas, maputi. Suot ang mamahaling barong, pero ang mukha, seryoso, malamig, parang laging galit. Tahimik itong pumasok, hindi agad nagsalita. Ang mga mata niya matalim, pero tumikhim si Carmel, hindi alam kung ano gagawin. Good evening po. Mahinang bati ni Carmel, medyo nanginginig pa ang boses. Ako po si Carmel. Napatingin si Adam sa kanya, saka umupo sa upuang nasa gilid. Hindi ito agad sumagot, kundi naglagay lang ng baso ng alak sa mesa. I know who you are. Malamig na sagot ni Adam. Upo ka. Dahan-dahan na upo si Carmel sa harap ni Adam. Tuwid ang likod, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng dress niya. Tahimik sila pareho sa loob ng ilang segundo. Bakit ka nanginginig? Tanong ni Adam, walang emosyon sa tono. Ha? Hindi po ako nanginginig. Mabilis sa tanggi ni Carmel kahit halata. Medyo malamig lang po kasi. Ang ganda po ng kwarto niyo, parang hotel. Ang bango rin po, parang amoy tinapay.
Tinakpan ni Adam ang bibig niya, pinipigilang matawa. Tinapay? Opo. Seryosong ani Carmela. Yung amoy po, parang pandesal tuwing umaga, di po ba? Ngumiti si Carmel ng kaunti. Napailing si Adam. Tumingin kay Carmel na matagala. Hindi ko alam kung tatawa ako, may hindi sa sinabi mo. Ngumiti si Carmel, nagkibit balikat. Huwag na lang po kayo mainis, baka tumanda kayo agad. Sabi po ni Mama, pag laging galit, nagkaka-wrinkles. Hindi na napigilan ni Adam ang tawa. Ang kulit mo, sabi ni Adam at umiinom ng alak. Bata ka pa ba talaga? Hindi na po, 25 na po ako. Mabilis sa sagot ni Carmel, proud pa. Sigurado? Tanong ni Adam, may ngiti sa gilid ng labi. Opo, kaka 22 ay 25 po. Napahinto si Carmel, nagkagat labi. Ay, tumawa na naman si Adam halos mabulunan sa alak. So, hindi ka pa talaga 22? Namula mukha ni Carmel. Sabi po kasi ni Mama, 25 daw po ang sabihin ko. Tumingin si Carmel sa sahig na hihiya. Pero 22 po lang talaga ako. Tahimik si Adam. Tinitigan niya si Carmel ng matagala. Ang inosente nitong mga mata, ang takot pero pilit at tapang sa mukha. Sinabi ba ng nanay mo kung bakit ka nandito? Ha? Hindi po. Sabi lang po may kakausap lang daw sa akin. Tapos sabi niya, mabait daw po kayo. Huminga ng malalim si Adam. Mabait ha? Yung ba sabi niya? Opo. Sagot ni Carmel sabay tango. Kaya po hindi ako natakot kahit medyo mukhang suplado kayo. Suplado? Kunot noon ni Adam. Opo, pero okay lang naman po yun bagay sa inyo. Tatawa ulit si Adam. Hindi alam ng batang to kung anong mundong pinasok niya. Carmela. Tawag ni Adam sa pangalan nito, mababa ang boses. Alam mo ba kung bakit kita binili? Napakurap si Carmela. Binili po? Parang regalo po. Kasi po sabi ni Mama baka may regalo kayo sa akin. Tumitig si Adam sa kanya, hindi makapaniwala. Hindi mo talaga alam? Ang alin po? Inosenteng tanong ni Carmela. Napayuko si Adam, napailing. Tumingin ulit si Adam kay Carmela. Sabi mo nga sa akin, ano bang trabaho ng nanay mo? Wala naman po siyang trabaho. Pero minsan po may mga kaibigan siyang may dala ng pagkain, tapos binibigyan siya ng pera. Ang bait nga po nila kasi minsan may dalang sabon, minsan grocery. Carmela. Mahinang sabi ni Adam. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang mga kaibigan ng nanay mo? Umiling si Carmela. Hindi po. Basta po mababait sila. At saka po basta natutuwa si Mama, natutuwa din ako. Tahimik si Adam. Pinagmamasdan lang si Carmela. Gusto mo ba ng juice? Biglang sabi ni Adam. Nagulat si Carmela. Po? Juice, orange. Ayaw mo ba? Napangiti si Carmela. Gusto ko po, yung malamig ha. Masarap kapag malamig. Tumayo si Adam, kinuha ang pitsyal sa mesa. Nilagyan ng juice ang baso at iniabot kay Carmela. Salamat po. Sabi ni Carmel sabay lagok. Masarap? Opo, parang yung tinitinda sa kanto pero mas sosyal po ito. Siguro kasi may yelo. Ngumiti si Adam. Pinanood lang si Carmel habang umiinom. Carmela, sabi ni Adam matapos ng ilang sandali. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Hindi naman po ako natatakot. Sagot ni Carmel. Medyo kinakabahan lang po kasi baka hindi ko po magawa yung gusto ni Mama. Baka po magalit siya. Hindi ko hayaang magalit siya. Seryosong sabi ni Adam. Wala akong gagawin sa'yo na ayaw mo. Naiintindihan mo? Opo. Tumango si Carmel. Pero gusto ko pong mapasaya si Mama. Baka po kasi galit siya sa akin kapag hindi ako sumunod. Lumingon si Adam, pinikit sandali ang mga mata. Anong klaseng ina yun? Nang bumalik ang tingin niya kay Carmel, napansin niyang umiikot ang tingin ni Carmel sa kanyang tahanan. Ang ganda po ng bahay niyo, may design, tapos ang laki ng TV. Mahilig ka sa TV? Opo, pero sira na po yun sa amin eh. Lagi pong puti yung screen, pero minsan po pinapakinggan ko na lang yung boses. Anong palabas ang gusto mo? Yung may prinsesa. Gusto ko po yung may mabait na hari tapos pinagtatanggol siya ng mga kontrabida. Sa tingin mo, ako ba yung hari o kontrabida?
Tanong ni Adam may halong biro. Napaisip si Carmel, tinitigan si Adam. Medyo kontrabida po ang mukha niyo pero mabait yung mata. Baka po kayo yung kontrabidang tumutulong pala sa huli. Halos matawa si Adam. May ganun? Opo, sa pelikula po. Yung akala mong masama pero siya pala yung nagligtas sa prinsesa. Gusto ko po yung ganun. Bakit? Kasi po minsan yung mga mababait, sila yung nasasaktan. Pero yung mga akala mong masama, sila pala yung marunong magmahal. Natigilan si Adam. Tinitigan niya si Carmel. Ang inosenteng mukha, ang mga mata nitong puno ng paniniwala. Carmel, tawag ni Adam. May nagsabi ba't sa'yo na maganda ka? Namula si Carmel. Po, si mama lang po. Pero sabi niya lahat daw po ng anak niya magaganda sa mata ng magulang. Ngumiti si Adam. Hindi lang sa mata ng magulang, maganda ka talaga. Namula lalo si Carmel, tinakpan ang mukha. Ay, wag po kayong ganyan, nakakahiya po. Totoo naman. Kayo po, pogi din naman po kayo kahit suplado. Nagulat si Adam. Pogi? Opo, pero sayang kasi lagi nakaseryoso. Dapat minsan ngumiti po kayo para hindi nakakatakot. Tumawa ulit si Adam, tumango. Bihira akong sabihan yan, ikaw lang yata. Kasi po totoo naman. At saka kapag umingiti kayo, parang hindi kayo, kontrabida. At sa araw na rin yun, doon nawala ang virginity ni Carmel. Kasabay ng pagkawala ng kanyang pagiging inosente. Ngunit hindi doon nagtapos dahil lumipas na mga araw, mas nilalapitan ni Adam si Carmel. May parte kay Adam na nais niyang alagaan si Carmel, ingatan at pagsilbihan. Lumipas sa mga araw, madalas nang magkasama sina Adam at Carmel. Samantala, ang ina naman ni Carmel ay nagpapakasarap sa mga perang mayroon siya na si Carmel ang dahilan. Sa isang karinderyang palaging tambayan ni Karel, amoy alak at sigarilyo. Nandoon ang magkaibigan niyang sina Luz at Bebang, pareho nakaupong parang mga reyna sa harap ng mesa. May hawak na tagay ng gin. Si Karel naman, nakataas ang kilay, may yabang sa tindig. Hoy Karel! Sigaw ni Bebang habang nagbubuhos ng alak sa baso ng kaibigan. Ang tahimik mo dyan ha, parang may lihim. Ano na naman yan, may bagong lalaking kinikita? Napangisi si Karel sabay sindi ng sigarilyo. Hindi lalaki, Bebang. Pera. At hindi basta-basta lang ha, malaki. Napatingin si Luz, agad nagtanong. Ha, pera? Saan mo na naman kinuha? Huwag mo sabing may tinarget ka na namang matanda. Hindi ako tanga, Luz. Hindi ko kailangang gumamit ng katawan para magkaperang ganyang kalaki. May utak ako, no? Humitit si Karel saka ngumiti ng malalim. Yung anak ko, si Carmel, di ba sabi ko maganda? Aba, tinotoo ng tadhana. May nakakita sa kanya. Mayaman big time. Ngayon, siguradong hindi na tayo magugutom. Napatigil si Bebang natawa. Ay, grabe ka, Karel. Ginamit mo yung anak mo? Baka naman biro mo lang yan. Tumas ang kilay ni Karel. Biro? Halata ba nagbibiro ako? Hoy Bebang, huwag kang magpakasanta. Alam mo ganito ang mundo. Kung hindi mo gagamitin ng meron ka, matatalo ka. Ano bang meron ako? Anak ko maganda, mabait at hindi marunong tumanggi. Natahimik sandali si Luz bago nagtanong. Alam ba ng batang yan? Alam ba niyang ibinenta mo siya? Napatawa si Karel parang baliw. Ano ka ba? Hindi niya kailangang malaman. Sabi ko lang makikipagkita siya sa mabait na lalaki. Tutulungan tayo. Totoo naman. Tumulong nga. Tignan mo to. Inilabas si Karel mula sa bagang ilang libong piso. Bagong-bago pa, sabay kalansing na makapal na mga barya. Putek! Bulalas ni Bebang. Grabe yan, Karel. Ang kapal. Magkano yan? Sa unang gabi pa lang, sapat na para mabayaran yung utang ko kay Mang Rado at makabili ng bagong cellphone. At may kasunod pa yan. Sabi ng lalaki, aalagaan daw si Carmel. Napatingin si Luz, seryoso na. Aalagaan o kukunin? Pareho lang yun. Sagot ni Karel na walang pakialam. Basta may bayad, ayos lang. Kung ako ang aalagaan ng ganong kalaking pera, bakit hindi? Grabe ka, Karel. Bulong ni Luz. Anak mo yun? Hindi mo man lang ba naisip kung anong pwedeng mangyari sa bata? Tumaas ulit ang boses ni Karel. Hoy, wag mo akong husgahan ha. Hindi mo alam kung gaano kahirap magpalaki ng anak na mag-isa.
Wala kayong alam sa sakripisyo ko. Kung hindi ko gagawin to, magugutom kami. Gusto mo bang makita kong nagmamakaawa si Carmel sa kapitbahay para lang makakain? Tahimik si Luz at Bebang. Pero si Bebang may halong tawa pa rin sa tono. Yung lalaki, gwapo ba? Masungit, seryoso, mukhang mayaman talaga. Ang pangalan, Adam. Sabi nung alalay niya, kilala daw sa negosyo. Kung gusto niya si Carmel, aba, bakit ko pipigilan? Hindi naman siya adik o lasinggero. Pero Karel, muling sabi ni Luz. Paano kung saktan yung anak mo? Alam mong bata pa yun, hindi marunong dumiskarte sa ganyang mundo. Paano kung mapahamak? Napairap si Karel. Hindi naman siguro ganun kabrutal yung lalaki. Mukhang suplado pero marunong magbayad. At saka Luz, huwag mo sabing hindi mo rin naman naisip yan dati. Yung gamitin ng meron ka para mabuhay. Ako lang may tapang gumawa, no? May hangganan ng pera, Karel. Pero yung anak mo, wala kang kapalit nun. Ay, ang drama mo. Sabat ni Bebang. Huwag mo nang moral-moralan tong si Karel, Luz. Kung ako nga may ganyang kagandang anak, baka matagal ko nang pinasikat. Alam mo naman ngayon, pera-pera na lang. Practicality girl. Napangiti si Karel, sabay-saboy ng alak sa baso ni Bebang. Yan ang gusto ko sa'yo, Bebang. Marunong sa buhay. Si Luz kasi puro puso. Hindi nakakaon sa kahirapan pag ganyan. Hindi naman ako nagmamagaling. Balik ni Luz. Pero Karel, hindi ko rin kaya yung ginawa mo. Anak mo yan. Baka isang araw magising ka na lang wala ka ng anak na tatawag sa'yo ng mama. Hindi mo kailangang turuan, Luz. Alam kong ginagawa ko. Sabi ni Karel, malamig pero nanginginig ang tinig. At kung dumating man yung araw na magalit siya sa akin, at least, busog siya sa pera, maganda ang suot at may matutuluyan. Mas pipiliin ko yun kaysa sa gutom. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Bebang, pilit binabagong usapan. Puro pera ka na. Baka naman libre mo na kami dyan sa sugalan mamaya. Napangisi si Karela. Aba syempre, hindi pwedeng ako lang ang swerte. Tara mamaya sa may kanto, yung sa bunga ni Mang Leandro, malakas kutob ko, mananalo ako ngayon. Yan! Sigaw ni Bebang, masiglang nagtatawa. Yan ang Karel na kilala ko, walang inuurungan, gamit na gamit ang diskarte. Ngumiti si Karel. Habang pinupunasan niya ang pawis, biglang pumasok sa isip niya mukha ni Carmel. Yung inosenteng ngiti, yung boses nitong laging tinatawag siyang mama. Hoy Karel, tawag ni Luz. Anong iniisip mo dyan? Kanina ka pantahimik. Wala. Iniisip ko lang kung paano ko papalaguin tong pera. Baka magtayo ko ng sari-sari store para naman may mapuntahan si Carmel pag uwi niya. So uuwi pa siya? Tanong ni Bebang medyo lasing na. Akala ko naman doon na siya titira kay Adam. Napatas ang balikat ni Karel. Bahala na siya. Kung magtagal siya doon, mas okay. Kung bumalik, mas okay din. At least, may pera na tayo. Napailing si Luz. Karel, pera ang dahilan mo ngayon. Pero kapag nawala sa'yo yung bata, baka doon mo lang maintindihan kung anong tunay na kahirapan. Hindi mawawala sa akin si Carmel. Sagot ni Karel. Babalik yon. Mahal ako nun. Lahat ng ginagawa ko, sinasabi kong para sa kanya. Kaya alam kong iintindihin niya ako. Sigurado ka? Tanong ni Luz nakatitig. Sigurado. Mariing sagot ni Karel kahit may bahid ng pag-aalinlangan. Maya-maya tumayo siya, kinuha ang bag saka tinago ang perang hawak. Tama na tong drama. Tara na, sugal na. Masisira ng samud ko yung mga sermon nyo. Tuwan-tuwa si Bebang agad sumunod. Yan, ganyan dapat. Bahala ng buhay basta may alak at pera. Habang naglalakad palabas, hinabol pa ni Luz ang tingin kay Karel. Hindi na lumingon si Karel. Tinakip lang niya ang balikat na Bebang at tumawa. Lumipas ang ilang linggo, madalas nang bumisita si Adam. Minsan may dalang pagkain. Minsan tahimik lang silang magkasama. At sa bawat pagdalaw niya, mas nagiging komportable si Carmel. Isang hapon umuulan, dumating si Adam. Basa ang balikat pero may bitbit na mainit na sopas. Adam! Tawag ni Carmel sabay takbo sa pinto. Basang-basa ka. Okay lang. Sagot ni Adam sabay abot ng supot. May sopas ako para sa'yo. Ang bait mo talaga. Pero dapat po kayo muna ang magpalit ng damit. Sabi ni Carmel sabay hanap ng tuwalya. Teka lang po, may malinis pa ako dito. Tinignan lang siya ni Adam habang abala ito naghahanap. Napapailing si Adam pero nakangiti. Parang bata si Carmel. Eto po,
Sabi ni Carmel sabay abot ng tuwalya. Huwag niyo po sabihin hindi niyo alam paano gamitin ha. Marunong naman ako. Sabi ni Adam sabay tawa. Good, kasi kung hindi ako na magtuturo. Sagot ni Carmel na may halakhak. Umupo si Adam sa gilid ng kama. Pinahid ang buhok ng tuwalya. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Tinatakot? Bakit naman po? Karamihan kasi umiiwat sa akin. Sabi nila, intimidating daw ako. Ano po? Tanong ni Carmel, nagkakamot ng ulo. Intimidating, ibig sabihin nakakatakot. Sabi ni Carmel sabay tawa. Hindi nga po, kapag umingiti kayo parang hindi nyo kaya manakit. Hindi ko naman kaya manakit. Seryosong sagot ni Adam. Hindi sa'yo. Napatigil si Carmel. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Adam. Napatungo si Carmel na mumulang pisngi. Adam, tawag ni Carmel. Bakit po kayo laging bumabalik dito? Gusto kitang makita. Sagot ni Adam. Gusto ko malaman na maayos ka. Pero po, hindi ko naman po alam kung bakit kayo mabait sa akin. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Baka isang araw, maintindihan mo rin. Adam, muling sabi ni Carmel. Kapag wala po kayo, parang tahimik sobra dito, nakakapanibago. Gusto mo ba lagi ako nandito? Tanong ni Adam, ngumiti si Carmel. Oo naman po. Then, I'll stay longer next time. Sabi ni Adam. Promise po yan ha? Promise. Nagkatinginan silang dalawa at parehas na pangiti sa isa't isa. Nung kinagabihan ay inihatid na muli ni Adam si Carmel sa kanila. Sobrang saya ni Carmel sa tuwing kasama niya si Adam. Pero hindi pa rin maintindihan ni Carmel kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Hating gabi na marinig ni Carmel ang kaluskos mula sa labas ng kanilang maliit na bahay. Bumukas ang pinto at pumasok si Karel na may ngiti sa labi. Magising ka pa? Tanong ni Carmel habang nakaupo sa sahig at nag-aayos ng mga papel. Oo naman. Sagot ni Karel, sabay upo sa tapat ng anak. May good news ako sa iyo, anak. Inosenteng ngumiti si Carmel. Ano po yun, ma? May darating na bisita bukas. May kausap ako. Gusto ka niya makita. Napakunot noo si Carmel. Ha? Bisita? Bakit po ako? Business lang to, anak. Sagot ni Karel habang nag-aayos ng buhok sa salamin. Simple lang ang gagawin mo. Magpapakita ka lang ulit tapos sundin mo sasabihin niya. Tapos may makukuha tayong malaking pera. Ma, mahinang tawag ni Carmel. Parang ayaw ko na po. Napalingon si Karel. Anong ayaw mo? Yung ganito po, yung may dumarating na mga lalaki. Tapos kailangan kong umiti sa kanila. Magpanggap, makipagkwentuhan. Kumakabog ang dibdib ni Carmel habang nagsasalita. Ayoko na, ma. Huminto si Karel sa pag-aayos ng buhok. Tumingin sa anak na parang hindi makapaniwala. Ano sinabi mo? Ayoko na po. Ayoko na ng ganitong gawain. Nakakahiya po. Nakakatakot at hindi ko na po gusto. Tumigas ang mukha ni Karel. Carmela, huwag ka magpabebe dyan. Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Pero ma, may ibang paraan naman po. Pwede ako magtrabaho, magtinda trabaho? Tumaas ang boses ni Karel. Anong trabaho? Sa sweldo mong yan? Mabubuhay ba tayo? Magagatas mo ba ako niyan? Mababayaran mo ba yung utang ko? Utang niyo? Gulat na tanong ni Carmel. Kaya niyo po ako halos ibenta sa mga lalaki dahil sa utang? Hindi mo to maiintindihan. Singhal ni Karel. Lahat ng to ginagawa ko para sa ating dalawa. Pero ma, hindi niyo po ako dapat ibenta. Halos pasigaw na si Carmel, nanginginig ang boses. Hindi niyo po ako gamit. Tao po ako. Carmela, mahinahon pero malamig ang tinig ni Karela. Ikaw lang ang pag-asa ko. Kung hindi mo to gagawin, ano na lang mangyayari sa atin? Tumulo na ang luha ni Carmela. Ang gusto ko lang po, maging proud kayo sa akin. Kahit mahirap tayo, basta hindi ganito. Proud? Natawa si Karel, mapait. Ano ipagmamalaki ko? Anak na mahina? Anak na takot sa hirap? Alam mo ba kung ilang gabi akong hindi natulog kakaisip kung saan kukuha ng pera? Alam ko po, ma. Pero hindi ibig sabihin na kailangan niyo akong ibenta sa ibang tao. Masakit po yun. Masakit?
Alam mo bang mas masakit ang gutom? Tugon ni Karel. Hindi mo pa kasi nararanasan yon. Umiling si Carmel, umiiyak na. Naranasan ko na po. Pero mas masakit na makita yung sarili ko sa salamin, ma. Parang wala na akong dangal. Parang wala na akong silbi kung hindi sundin kayo. Carmel! Sigaw ni Karel. Tigilan mo nga yung drama mo. Akala mo ba gusto ko to? Akala mo ba masaya ako? Wala tayong choice. Meron po tayong choice. Mariing sabi ni Carmel. Pwede tayong magsimula ulit. Kahit sa maliit na paraan. Basta hindi ganito. Hindi mo naiintindihan, Carmel. Hindi mo alam kung anong kapalit kapag tumanggi ka. Tinatakot niyo po ba ako? Tahimik si Karel. Napayuko siya. Pero makikita sa mga mata niya ang pagod, ang desperasyon. Hindi ko sinasadya masaktan ka, anak. Sabi ni Karel, halos bulong. Pero kailangan ko itong gawin. Hindi niyo kailangang ibenta ang anak niyo para mabuhay. Lumakas ulit ang boses ni Carmel habang pinupunasan ng luha. Ma, please, huwag niyo pong gawin to ulit. Hindi ko na kaya. Napatingin si Karel sa anak. May sandaling parang nagdadalawang isip siya pero mabilis ding nawala. Huwag ka magdrama, Carmel. Hindi mo ako mauutusan. Ako ang ina mo. Pero hindi yun na po ako minamahal. Pabulong ni Carmel. Kung mahal niyo po ako, hindi niyo po ako ipapahamak. Anong klaseng anak ka? Sigaw ni Karel, galit na galit. Lahat ng ginawa ko binabaliwala mo lang. Hindi ko po binabaliwala. Pero gusto ko po ng buhay na hindi ko kailangang mahiya. Kung hindi mo gusto, umalis ka. Bahala ka sa buhay mo. Napatigil si Carmel. Nakatitig lang siya sa ina. Tila binuhusan na malamig na tubig. Ma, pabulong na sabi ni Carmel. Seryoso po kayo? Umalis ka na! Sigaw ni Karel, sabay turo sa pinto. Hindi ko kailangan ng anak na matigas ang ulo. Tumulo ang luha ni Carmel. Nakatayo lang siya doon, nanginginig, bago dahan-dahan lumakad papunta sa pinto. Sige po, ma. Pero sana isang araw, maintindihan niyo na hindi po pera ang sukatan ng pagmamahal. Huwag mo kong bigyan ng sermon. Hindi na sumagot si Carmel. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Mula sa loob, narinig niyang kalabog ng baso. Si Karel, nagwawala sa galit. Walang utang na loob! Sigaw ng ina. Walang utang na loob na bata! Pero si Carmel, naglakad lang palayo. Huminto siya sa gitna ng daan, tumingala sa langit. Ma, bulong ni Carmel habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Mahal ko po kayo, pero hindi ko na kaya maging ganitong klaseng anak. Pero nung mag-uumaga na at nakita ni Carmel ang kanyang ina na maagang lumabas ng bahay, agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagkulong. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang lumang unan na parang iyon na lang ang kakampi niya. Namamaga pa ang mga mata niya sa kaiyak kagabi. Hindi niya namalayang may kumatok sa pinto. Mabilis niyang pinunasan ang mukha, pero halatang halata pa rin ang pamumugto ng mga mata. Pagbukas niya, nandoon si Adam. Nakasuot ang simpleng itim na jacket, pero kitang-kita sa mukha nito ang pag-alala. Carmel. Mahinang sabi ni Adam, halos pabulong. Ano nangyari? Hindi siya nakasagot agad. Nakatitig lang siya kay Adam. At nang marinig ang boses ito, parang doon lang siya tuluyang bumigay. Tumulo ang luha niya. At sa unang hakbang ni Adam papasok, agad siya napahagulgol. Adam. Halos pabulong na sabi ni Carmela. Sabay yakap kay Adam na mahigpit. Ayoko na. Sobrang sakit na. Niyakap siya ni Adam pabalik, walang salita. Hey, mahinang sabi ni Adam, pinunasan ang luha niya. Sino na namang nananakit sa'yo ha? Si Mama. Sagot ni Carmel sa pagitan ng higbi. Pinilit niya ulit akong ibenta. Hindi ko na kaya, Adam. Sumigaw ako. Sinabihan ko siyang wala siyang karapatang gawing pera ang katawan ko. Lalong humigpit ang hawak ni Adam sa balikat ni Carmel. Tama lang yun. Hindi mo kailangan sumunod sa kanya. Hindi niya pag-aari ang buhay mo. Nakayuko si Carmel, nanginginig ang kamay. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Adam. Saan ba ako pupunta kung pati nanay ko? Wala nang pakialam sa akin.
Marangin na plus ni Adam ang buhok niya. Sa akin ka na lang. Ayokong makita kang ganyan. Hindi ka dapat umiyak sa ganitong lugar. You deserve peace, Carmel. Nag-angat si Carmel ng tingin. Namumula pa ang mga mata. Bakit mo ako tinutulungan? Napangiti si Adam. Kasi alam ko kung paano yung pakiramdam na wala kang kakampi. Noon, ganyan din ako. Ngayon, ayoko nang may isa pang taong dumaraan sa ganun. Napahikbi ulit si Carmel. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Wala kang kailangan gawin. Basta't gusto mo, isama na kita. Kailangan mong makalayo dito. Sige. Bulong ni Carmel sa huli. Isama mo ko. Paglabas nila ng bahay, sumakay sila sa itim na kotse ni Adam. Tahimik lang si Carmel sa passenger seat. Nakatingin sa bintana habang pinapanood ang mga punong dumaraan. Paminsan-minsan, pinupunasan pa rin niya ang luha, pero hindi na tulad kanina. Gusto mong kumain muna? Tanong ni Adam habang nagmamaneho. Hindi pa ako gutom. Okay, basta sabihin mo lang ha. Hindi ka na pwede magtiis. Napatingin si Carmel kay Adam. Ang bait mo, Adam. Hindi ako sanay na may ganitong trato. Tumawa si Adam na mahina. Kasi puro walang kwentang tao na sa paligid mo nun. Ngayon, kasama mo na ako. Bawal na yung luha ha. Napangiti si Carmel kahit konti. Hindi ko naman sinasadya eh. Pagdating nila sa tabing dagat, binuksan agad ni Adam ang pinto. Tara, dito ka muna. Dito walang mga away sa'yo. Bumaba si Carmel at nang maramdaman ang simoy ng hangin, napasinghap siya. Naglakad sila hanggang sa may buhangin at naupo silang dalawa. Tahimik lang si Adam, hinayaan siya magsalita. Adam, bulong ni Carmel, nakatingin sa dagat. Alam mo minsan, iniisip ko kung may mali ba sa akin. Bakit parang lahat gusto lang akong gamitin? Walang mali sa'yo. Sagot ni Adam agad. Mali lang yung mga taong hindi marunong makakita ng halaga mo. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala. Hindi mo kailangang magtiwala agad. Pero pwede mong subukan. Paano kung masaktan lang ulit ako? Then I'll be here. Hindi ko hayaang masaktan ka. Ngumiti si Carmel. Baka magsawa ka sa akin, iyakin ako. Wala kang choice, ako na to. May lifetime contract na ako sa pag-alaga sa'yo. Natawa si Carmel. Sira ulo ka. At least napatawa kita. Sagot ni Adam, sabay abot ng kamay niya. Come on, gusto kong ipakita sa'yo yung sunset dito. Napatingin si Carmel kay Adam at nang tumayo sila, hinawakan ni Adam ang kamay niya. Habang naglalakad sila papunta sa dalampasigan, nagbuntong hininga si Carmel. Lumipas ang mga linggo at tuluyan ang pinatira ni Adam si Carmel sa kanyang tahanan. Masaya silang dalawa sa mga araw-araw na nagdadraan. At dahil kay Adam, marami na ang mas nauunawaan ni Carmel. Natuto na siya sa mga bagay na kailangan niyang matutunan. Pinaramdam ni Adam kay Carmel na nararapat siyang mahalin at alagaan. At hindi na maitatanggi ni Adam na mahal na niya si Carmel. Lunes ng umaga, nasa opisina si Adam. Bakas ang inis at galit sa kanyang mukha matapos niyang malaman ang lahat ng pinagagawa ng ina ni Carmel sa kanya. Damn it. Bulong ni Adam sa sarili. Hindi ko mapapatawad yung babaeng yun. Tumunog ang phone ni Adam. May tawag galing kay Gino, isa sa mga tauhan niyang matagal nang naglilingkod sa kanya. Sinagot niya agad. Boss. Bati ni Gino. Nasaan ka? Tanong ni Adam, malamig ang boses. Sa compound, boss. Bakit? Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Karel, ina ni Carmela. Full name, address, mga koneksyon, lahat. Gusto kong malaman kung ilang beses niyang ginawa to. Tahimik si Gino na ilan segundo. Boss, nangyayari na ba yung iniisip ko? Ginagamit niyang anak niya para kumita. Sagot ni Adam mariin. Binenta niya si Carmel sa kung sino-sino lalaki. Napamura si Gino sa kabilang linya. Gano'n na katagal yung ginagawa to? Hindi ko pa alam, pero malalaman natin. Gamitin mo lahat ng contact mo. I want every single name na nakadeal dyan. Kung may kasabat pa siya, gusto kong alam ko rin. Copy, boss. I'll handle it. Gino. Yes, boss. Gusto kong siguraduhin na wala na lalapit kay Carmela. Pag may lumapit, alam mo nang gagawin. Understood. Binaba ni Adam ang tawag. Huminga siya ng malalim pero hindi yun nakatulong. Hindi ko hayaang umiyak pa siya ulit. Mahinang sabi ni Adam. Hindi na.
Kinabukasan, tahimik ang opisina. Sa ibabaw ng desk ni Adam ay nakakalat ang ilang folders, litrato at dokumento lahat tungkol kay Karel. Nakatayo si Gino sa gilid, bitbit ang bagong impormasyon. Boss, ito na po yung mga nakuha ko. Inilapag ni Gino ang brown envelope. Si Karel, may dating record na sa illegal court dealings. Gumamit siya ng ibang pangalan noon. Carla de Vera. Nasa listahan ng mga taon dati ring kinasuhan. Pero nakalusot dahil may kakilala sa loob. Kinuha ni Adam ang papel, binuklat isa-isa. Nandoon ang mga litrato, mga party, mga lalaki at minsan kasama pa si Carmel. Bata pa ito, mga 17 lang siguro. Halos manginig ang kamay ni Adam sa galit. Ginamit niya yung anak niya sa negosyo niya mismo. Boss, may mga lalaki nagpapatunay na si Karel ay nag-aalok din ng ibang mga babae. Pero karamihan takot magsalita. Napasinghal si Adam. Tumingin si Adam kay Gino. Gamitin mo yung mga kontak mo sa legal team. Gusto kong makakuha ng solid case. I don't care kung magkano. Gusto kong maparusahan tong babaeng to. Oo, boss. Pero gusto mo bang idaan sa korte agad? O gusto mo muna ng sariling paraan? Gino, kilala mo ko. Hindi ako basta umaabot sa ganito kung hindi sobra na. Pero ngayon, gusto ko na malinis. Kailangan nating protektahan si Carmela. Ayokong madawit ang pangalan niya. Tumango si Gino. Gets ko, boss. Pero kung sakali lumapit ulit si Karel, hindi siya makakalapit. Putol ni Adam. Kapag lumapit siya, alam mo na. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Sa mesa, muling binuksan ni Adam ang larawan ni Carmela. Yung kuha mula ng una niya itong makilala. Nakayuko, mahihiyain, walang muwang. Alam mo, Gino, mahinang sabi ni Adam. Nung una inisip ko pera lang to. Bidding lang. Pero nung makilala ko siya, na-realize ko na hindi siya dapat napunta sa ganun. Napaka-inosente niya. Hindi niya alam kung anong klase ng mundo yung ginagalawan niya. Boss. Tapos yung taon dapat nagpoprotekta sa kanya. Yung panananakit. Hindi ko matanggap. Gagawin natin ang paraan, boss. Sabi ni Gino. Promise, hindi to matatakasan ni Karel. Gagawin natin lahat para makulong siya. Gusto kong maramdaman niya lahat ng... Putol ni Adam nang huminga siya ng malalim. Hinawakan ng gilid ang mesa at tumingin sa larawan ni Carmel na nakatiklop sa sulok. Gusto kong maramdaman niya na wala na siyang kapangyarihan sa buhay ng anak niya. Pero hindi ako magpapadala sa galit. Gagawin natin to na maayos. Para kapag dumating ang panahon, hindi na siya makakapag-reach out sa anak na yon. Tahimik si Gino. Boss, anong gusto mong unang gawin ko? Hindi agad sumagot si Adam. Pinunasan ni Adam ang kanyang mga kamay sa pantalon. Inilabas ang isang maliit na notebook at sinimulang isa-isahin ng mga pangalan, lugar, petsa, lahat ng detalye na nakakalap ni Gino. Una, i-secure natin ang statement ni Carmela. Kailangan may official tayong record witness statement na nagsasabi ng lahat ng nangyari. Hindi formal na affidavits lang, kundi recorded, notarized at may abogado. Kontakin mo si Atty. Mercado. Sabihin mong urgent. Schedule mo appointment bukas na umaga. Gusto ko lahat documented. May mga tanong ako dyan. Sabi ni Gino. Paano natin ipapakita na sadyang pinagsasamantalahan siya? Kailangan natin ng proof, transactions, text messages, mga witness. Eksakto. Ani Adam. Kunin mo lahat ang bank records sa may transaction mula sa mga araw na pinuntahan ni Carmela. Hanapin mo ang mga lalaki na nagbayad sa kanila. Hanapin ang mga receipt, ang mga names sa mga drivers na nagatid. Gamitin mo ang contact ng mga barkada ko na hindi natatakot magsalita. Pero ingat, hindi natin sisirain ang buhay ni Carmela. Protektahan mo ang identity niya hanggat maaari habang iniimbestiga natin ang mga ito. Tumango si Gino. Boss, sisiguraduhin ko ligtas siya. At si Karel, ihahanap ko mga kahina-hinalang transactions sa araw-araw. It will take time pero sisipagin ko. Gawin mo agad. Tumas ang tingin ni Adam. At sa araw na yon, pinagplanuhan ni Adam at Gino kung paano nila ipapakulong ang ina ni Carmel. Galit na galit si Adam at gusto niyang saktan ang ina ni Carmel. Pero ayaw niyang magalit si Carmel sa kanya kaya idadaan niya sa maayos na paraan. Pag-uwi ni Adam kinahapunan, tahimik ang buong paligid. Nakaupo si Carmel sa isang mahabang upuan sa ilalim ng gazebo. Habang hawak-hawak niya ang tasa na mainit at tsaa. Sa tabi niya, tahimik si Adam. Nakatingin lang sa kanya. Ang tahimik mo ngayon, sabi ni Carmel at tumingin kay Ada. Ngumiti ng bahagya si Adam. Mas gusto kong pakinggan yung mga ibon kaysa magsalita.
Napahagikik si Carmel, medyo natatawa. Hindi ka naman dati ganyang katahimik. Noon lagi kang galit, parang lagi may kaaway. Umangat ang kilay ni Adam, may bahid ang ngiti sa labi. Dati lang yun. Ngayon, mas gusto ko na lang tumahimik pagkasama ka. Namula si Carmel, napayuko. Ang corny mo. Bulong ni Carmel pero hindi mapigilang umiti. Tumawa na mahina si Adam. Tumagilid ang upo at namumungay ang mga matang tumingin kay Carmel. Alam mo, simula na makilala kita, parang ang dami kong natutunan. Yung mga bagay na akala ko wala akong oras para maramdaman. Gaya ng ano? Tanong ni Carmel, kudot noo pero nakangiti. Tulad ng kung paano pala gumana ang loob mo kapag nakikita mong may ngiti ang ibang tao. Lalo na kung yung ngiti galing sa'yo. Hindi agad nakasagot si Carmel. Napatingin siya sa tasa, saka dahan-dahang ngumiti. Pilit itinatago ang pagbilis ng tibok ng puso. Adam naman. Tanong ni Adam, bahagyang yumuko para makita mukha ni Carmel. Ang drama mo. Bakit? Hindi ba pwedeng maging totoo ako sa'yo? Tumingin si Carmel kay Adam. Nakita niya kung gaano kalambot ang tinig ni Adam. Napalunok si Carmel, pilit umiwas ng tingin. Hindi ako sanay sa ganyan, sa mga salita mo. Masanay ka na. Mahinang tugon ni Adam. Kung ako nga, nasanay na sa'yo. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Hanggang sa biglang magsalita si Adam, mababa ang boses. Carmela. May aaminin ako. Napaangat ang ulo ni Carmela. Ha? Ano yun? Huminga ng malalim si Adam saka tumingin ulit kay Carmela. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero araw-araw kitang iniisip. Kapag umuwi ako, ikaw yung nasa isip ko. Kapag tahimik na, ikaw yung gusto ko marinig. At tuwing kasama kita, parang ayoko na matapos yung araw. Hindi agad nakapagsalita si Carmela. Nanatili lang siya doon, nakatitig kay Adam habang ramdam ang bawat tibok ng puso niya sa dibdib. Adam, mahinang sabi ni Carmel. Huwag mo kong lokohin, please. Umiling si Adam, lumapit pa ng kaunti. Hindi ako nagbibiro, hindi kita nilapitan para sa kahit anong kapalit. Hindi ko gusto yung paraan ng pagkakakilala natin, pero hindi ko na rin kayang itago ito. Hindi ako kagaya ng mga babaeng ka-level mo. Alam ko. Mahinang sagot ni Adam, nakangiti. Kaya nga, ikaw yung gusto ko. Tumigil ang lahat sa pagitan nila. Walang ibang narinig si Carmel kundi ang mahinang paghinga ni Adam at ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa, pero may kung anong kuryente sa dibdib niya, yung kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Adam, bulong ni Carmel, halos hindi marinig. Ngumiti si Adam. Bahagyang ginulo ang buhok ni Carmel. Hindi mo kailangan sumagot agad. Gusto ko lang marinig mo. Ngumiti si Carmel, nanginginig ang labi. Pero paano kung gusto kong sumagot? Napatingin si Adam, nagulat. Ha? Hindi mo lang alam, pero araw-araw mo rin akong ginugulo. Sabay tawa ni Carmela. Hindi mo napapansin, pero lagi akong kinakabahan kapag bigla kang dumarating. Tapos kapag nasa opisina ka, namimiss agad kita. Parang hirap kapag wala ka sa tabi ko. Tumawa si Adam. So, pareho pala tayo nahihirapan? Baka nga. Natatawan tugon ni Carmela, pero halata ang pamumula ng pisngi. At sa araw na yon, doon na nagsimulang manligaw si Adam. Mainit ang sikat ng araw ng Sabado na yon. Sa gitna ng parke, tanaw ang mga puno ng akasya at mga batang tumatakbo habang may hawak na cotton candy. Nasa gilid lang si Carmel, nakaupo sa isang bench, may hawak na malamig na inumin at naka-shades pa. Nilingon niya si Adam na may bitbit na 2 ice cream cone. Eto, Sabay abot ni Adam. chocolate para sa'yo, vanilla para sa akin, kasi favorite ko. Tinanggap ni Carmel ang ice cream at ngumiti. Wow, naalala mo pa pala yun? Thought ba, biro lang yun. Umiling si Adam. Hindi ko nakakalimutan ng mga bagay na sinasabi mo, lalo na kapag tungkol sa'yo. Napatawa si Carmel. Grabe ka naman, baka sabihin ng mga tao nililigawan mo ko. Tumingin si Adam, seryoso, pero may ngiti sa labi. Totoo naman ah. Napatigil si Carmel, halos mabitawan ng ice cream. Ha? Ano sabi mo? Nililigawan na kita, Carmel. Diretso sagot ni Adam. Namula si Carmel. Ang bilis mo naman. Tumawa si Adam. Bakit? Sabi mo nga araw-araw kitang ginugulo. Parang bata ka. Ikaw nga itong pumayag sumama sa akin sa park. Sino ba talagang parang bata? Ngumiti si Carmel sabay subo ng ice cream.
Fine, talo ako. Nilingon sila ng ilang dumaraan, lalo na nang biglang humampas ang hangin at tumalsik ang buhok ni Carmel sa mukha niya. Walang pagdadalawang isip, inabot yon ni Adam at inayos. May yelo ka sa pisngi. Mahinang sabi ni Adam. Saan? Tanong ni Carmel, napahawak agad sa mukha niya. Dito. Sabay punas ni Adam gamit ang hintuturo niya. Ganyan ka na pala manigaw? Sabi ni Carmel. Ganyan ako kapag seryoso. Sagot ni Adam, diretsong tingin kay Carmel. Pero promise, hindi ko pagmamadaliin. Gusto ko lang maramdaman mong totoo to. Adam, mahinang sabi ni Carmel. Hindi ko alam kung handa ako. Ngumiti si Adam. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang maging dahilan kung bakit mas madalas kang umiti. Habang naglalakad sila sa tabi ng lawa, may mga batang nagpapalipad ng lobo. May mga magkasintahan na nakaupo sa damuhan at may isang matandang mag-asawang nag-aabutan ng tinapay sa mga kalapati. Alam mo, sabi ni Carmel, nakakaingit yung matandang yon. Gusto mo, ganyan din tayo balang araw? Biro ni Adam. Wow, diretsahan. Parang proposal na agad. Bakit? Ayaw mo bang isipin yung future? Gusto ko naman. Tugon ni Carmel. Pero gusto ko rin muna yung ngayon. Yung simpleng ganito. Walang pressure, walang label, pero masaya. Okay. Sagot ni Adam. Walang label pero ako lang ang pwedeng manligaw sa'yo ah. Possessive mo. Hindi, defensive lang. Sabay kindat ni Adam. At doon na nagtuloy-tuloy ang tawanan nila. At sa bawat linggo na lumilipas, mas pinapatunayan pa ni Adam ang kanyang sarili kay Carmel na karapat-dapat siya para kay Carmel at nararamdaman ng dalaga na seryoso si Adam sa kanya. Dahil doon, mas lalo nilang minamahal ang isa't isa pero hindi sila nagmamadali. Pero isang umaga, dumating si Karel sa bahay ni Adam. Nang mabuksan ni Carmel ang pinto, halos hindi siya makahinga nang makitang ina na namumula ang pisngi at talatang puno ng sama ng loob. Carmel! Sigaw ni Karel. Ano ginagawa mo dito? Napatras si Carmel, halatang kaba sa kanyang mukha. Ma, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ba? Pinalayas niyo ako sa atin kaya dito na ako nakatira. Pinatira ako ni Adam. Pinatira? Singhal ng ina. So, totoo nga. Ikaw rin nagbebenta ng sarili mo sa kanya. Ma, hindi po ganon. Nanginginig na sagot ni Carmel. Pilit pinipigil ang luha. Hindi mo naiintindihan. Tinulungan ako ni Adam. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, mabilis na dumampi ang palad ni Karel sa kanyang pisngi. Isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong sala. Wala kang utang na loob! Sigaw ni Karel, nanginginig sa galit. Ginawa ko lahat para mabuhay ka, para may makain ka tapos itong isusukli mo? Talagang pababayaan mo ko? Tuluyang pumatak ang luha ni Carmel. Ma, ginawa mo rin akong parang gamit. Hindi mo ba naalala kung paano mo ako ibinenta? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Sigaw ni Karel, halos mawala ng boses. Kung hindi ko yung ginawa, gutom tayo ngayon. Pero ma, hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko. Halos pasigaw na tugon ni Carmela. Ni minsan hindi mo ako pinili bilang anak. Lagi na lang pera, sugal, alak, lahat na lang. Natigilan si Karel pero hindi nagsalita at hindi nagpakita ng pagsisisi. Kaya ka nga dapat magpasalamat dahil buhay ka pa. At yung lalaking yan. Tumuro siya kay Adam na bagong pasok mula sa pinto. Isa rin lang yan sa mga gustong gamitin ka. Tumigas ang panga ni Adam, dahan-dahan lumapit. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Malamig na sabi ni Adam. Hindi ako katulad nila. Hindi mo alam kung anong klaseng babae ang anak ko. Matalim na tugon ni Karel. Mahina yan, madaling mauto. Hindi siya mahina. Mariing sabi ni Adam. Napakatapang nga niya, mas matapang pa kaysa sa kahit sino. Tigilan mo yung drama mo! Halos sigaw ni Karel. At muli sana lalapit para saktan ulit si Carmel, pero agad na pumagit na si Adam. Subukan mo siya saktan ulit. Malamig ang boses ni Adam, pero puno ng banta. At ako mismo makakalaban mo. Napalunok si Karel. Anong karapatan mong pakialaman na mag-ina? May karapatan ako. Sagot ni Adam, diretsong tingin. Nalaman ko lahat, Karel. Alam kong ginagawa mo ang pagsusugal ang mga lalaking pinagbebentahan mo na anak mo. May ebidensya ako.
Namutla si Karel. Niloloko mo ko. Hindi. Sagot ni Adam. Matagal ko nang pinaimbestigan ng lahat. At sa sandaling ito, may hawak na akong papeles para sa demanda. Hindi mo to pwedeng gawin. Sigaw ni Karel. Ano ko yan? Wala kang karapatan na agawin siya sa akin. Sumigaw na rin si Carmel, basag ang boses. Ma, tama na please. Ngunit mas lalo lang nagalit si Karel. Ano, kakampihan mo siya? Wala kang utang na loob, Carmel. Wala kang kwenta. Napahugulgol si Carmel, lumapit kay Adam. Tama na po, ma. Ayoko na po mag-away tayo. Humarap si Adam kay Carmel, hinawakan ang mga balikat niya. Hindi mo kailangan tiisin to, Carmel. May karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Umiling si Carmel, humikbi. Pero mama ko pa rin siya. Tumitig si Adam sa kanya, masinsinan. Oo, pero mahal mo rin ang sarili mo, di ba? Ilang beses ka na yan sinaktan. Ilang beses mo na siyang pinatawad. Pero hanggang kailan? Tahimik si Carmel, nanginginig ang labi. Hindi ko kayang kasuhan ang sarili kong ina. Mahinang sabi ni Carmel. Hayaan mo na lang ba siyang ulitin-ulit? Balik ni Adam. Hindi kita pinipilit, Carmel. Pero minsan, kailangan mong pumili ng tama kahit masakit. Tahimik ang lahat. Si Karel, nanatiling nakatingin kay Adam, nanginginig sa galit at takot. Si Carmel, umiiyak ng tahimik, nakatingin sa ina. Hanggang sa tuluyan lumapit si Adam sa ina ni Carmel. Mama, hindi ko gusto sirain ang pamilya mo. Pero hindi ko rin hayaang masira mo ulit si Carmel. Kaya kung ayaw mong makulong, tigilan mo na siya. Umiling si Karel, napaupo sa sofa, hawak ang ulo. Wala na akong anak. Mahinang ani Karel. Simula ngayon, wala na akong anak. Pumatak ang luha ni Carmel. Ma. Pero tumingin lang si Karel sa kanya, malamig at saka tumayo. Alagaan mo na ang sarili mo. Hindi mo na ako nanay. Ihanda niyo na rin po ang sarili niyo para sa mga kasong kakaharapin mo. Galit na lumabas si Karel, hindi na lumingon. Naiwan siyang umiiyak, habang si Adam ay tahimik na niyakap siya na mahigpit. Kinagabihan, nasa kwarto si Carmel, nakaupo sa gilid ng kama, habang si Adam ay nasa tapat niya, nakasandal sa padera. Hindi ko alam kung tama yung gagawin natin. Mahinang sabi ni Carmel. Ang sakit lang, Adam. Ang sakit marinig na wala na akong ina. Lumapit si Adam, marahang naupo sa tabi niya. Hindi mo naman kailangang kalimutan siya, Carmel. Pero kailangan mong piliin yung buhay na hindi ka na masasaktan. Pero siya dahilan kung bakit ako nabuhay. Umiiyak na tugon ni Carmela. Kahit mali siya pa rin ang mama ko. Hindi ko alam kung paano mamumuhay nang walang kahit anong connection sa kanya. Tumingin si Adam sa kanya. Ang pagmamahal hindi lang ibig sabihin ipagpapatuloy mo kahit nakakasakit na. Minsan, kailangan mo rin bitawan. Tumingin si Carmel sa kanya, umiiyak pa rin. Bakit ganito, Adam? Bakit parang ang hirap pamili sa pagitan ng tama at ng pagmamahal? Dahil pareho ka may puso at konsensya. Sagot ni Adam. Pero tandaan mo, di mo kailangang piliin ako. Piliin mo lang yung kapayapaan mo. Napahinga si Carmel, bumaling sa kanya. Paano kung hindi ko kayang piliin? Paano kung mahal ko pa rin siya kahit ganon? Ngumiti si Adam, hinawakan ng kamay niya. Mahal mo siya, oo. Pero mahal din kita. At kahit kailan hindi ko ipipilit yun. Nandito lang ako kahit anong desisyon mo. Nang marinig yun, napahikbi si Carmel at tuluyang napahawak sa dibdib ni Adam, umiiyak ng tahimik. Thank you, mahinang sabi ni Carmel. Kasi hindi mo ko iniwan. Hinaplos ni Adam ang buhok niya. Hindi kita iiwan, Carmel. Pero gusto kong ipaglaban mo rin ang sarili mo. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Tumingala si Carmel, namumugto ang mata. Kaya mo ba akong tulungan? Hindi ko kayang harapin lahat ito mag-isa. Gumiti si Adam, hinaplos ang pisngi niya. Hindi mo kailangan mag-isa, simula nun ako nang kasama mo. At hindi nga nagtagal, lumabas sa guilty si Karel sa mga kasong isinampa sa kanya. Masakit man kay Carmel na gawin yun sa kanyang ina, pero tama ang sinabi ni Adam sa kanya na hindi pwedeng palagi siyang mabait. Hindi pwedeng palagi niyang tatanggapin ang mga sinasabi at ginagawa ng kanyang ina sa kanya. Kaya kahit masakit para kay Carmel, deserve niya rin ng hustisya para sa kanyang sarili.
5 taon ang lumipas. Tahimik ngunit masaya ang buhay ni na Carmel at Adam. Kasal na silang dalawa at kasalukuyang buntis si Carmel. Madalas siyang lambingin ni Adam, laging inaalagaan at binabantayan. Sa bawat ngiti ni Carmel, ramdam ang pasasalamat niya sa lalaking nagmahal at hindi siya iniwan sa kabila ng lahat. Sa piling ni Adam, natagpuan niya ang tahanan, ang kapayapaan at ang pag-ibig na tunay na para sa kanya. Adam! Adam, ang init! Grabe, parang may apoy sa loob ng katawan ko! Sigaw ni Carmel habang nakasandal sa sofa, hawak-hawak ang fan. Tumakbo si Adam palabas ng kusina, may hawak pang baso na malamig na tubig. Eto love, inumin mo muna to, baka kasi dehydrated ka. Hindi tubig ang kailangan ko, ice cream! Reklamo ni Carmel, sabay pout habang nakataas ang paa sa stool. Napailing si Adam pero ngumiti. 8:00 pa lang ng umaga, love. Kagigising lang natin, ice cream agad. Anong oras man yan? Yung baby natin gusto ng ice cream. Gusto niya ng cookies and cream, tapos may sprinkles, tapos yung masarap pa. Dali na, Adam! Napakamot si Adam sa ulo, pero tumawa na lang. Okay. Akin ang wallet ko. Tapos sabay halik sa noo ni Carmel. Huwag ka masyado magagalit I'll be back in 10 minutes. Pero bago siya paalis, hinila ni Carmel ang kamay niya. Adam, bilisan mo. Promise mo yan Tumango si Adam, tumatawa. Promise, alam ko naman na pag di kita binalikan agad, magagalit si baby at si mami niya. Habang paalis si Adam, napahawak si Carmel sa tiyan niya, ngumiti. Baby, ang kulit ang daddy mo no? Pero pogi naman. Ilan sandali lang, bumalik na si Adam. May dalang supot ng ice cream, chips at prutas. Adam, sinabi kong cookies and cream lang. Bakit parang pampiknik to? Tanong ni Carmel habang tinitignan ng mga dala ni Adam. Kasi baka magbagong isip mo mamaya. Alam mo naman, every 5 minutes may bagong gusto si mommy. Hindi totoo yan. Depensa ni Carmel. Kanina gusto ko ice cream tapos ngayon gusto ko... Puminto si Carmel sandali. Mango shake. Napahagalpak ng tawa si Adam. See, hindi pa nga 5 minutes, may bago ka na agad. Adam! Nagkunwaring nagtatampo si Carmel pero ngingiti rin pagkatapos. Ay, bakit ba ako laging pinagtatawanan? Kasi ang cute mo, love. Para kang bata. Pero kahit moody ka, kahit pasigaw ka na sigaw minsan, mahal na mahal kita. Napahinto si Carmel, tinignan ng asawa niya. Alam mo, Adam, minsan naiisip ko, ang layo na ng narating natin. Dati puro iyakan kasi may pagsubok ng hirap. Ngayon, puro tawa na lang. Lumapit si Adam, marangin na plus ang tiyan niya. At may isa pang dahilan para mas maging masaya tayo. Ngumiti si Carmel, napaluha ng bahagya. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo, Adam. Dati lagi akong takot. Takot kay mama, takot sa desisyon ko. Pero ngayon, parang lahat worth it. Everything was worth it. Sabi ni Adam, halos bulong. Nagkatahimikan silang dalawa. Tahimik na umihip ang hangin mula sa bintana, ramdamang umagang payapa. Adam, mahinang tawag ni Carmel. Pwede bang magyakapan lang tayo ngayon? Wala nang, gusto ko lang maramdaman na nandyan ka. Hindi na sumagot si Adam. Umupo siya sa tabi ni Carmel at marahang niyakap ito. Nakasandal si Carmel sa dibdib ng asawa niya habang pinapakinggan ang tibok ng puso nito. Adam, bulong ni Carmel. Ang saya ko. Mas masaya ako, love. At sa gitna ng simpleng yakapan nilang yun, pareho silang umiti. Kinagabihan, Adam, nasa na yung pilo ko? Sigaw ni Carmel habang nag-aayos sa kama. Yung pink? Tanong ni Adam habang naguhugas ng kamay sa banyo. Oo, yung may ribbon, yung paborito ko. Ay, ginamit ko kahapon sa sofa, love. Baka naiwan mo doon. Napatulala si Carmel. Adam, kanina pa akong inaantok tapos ngayon kailangan ko pang tumayo. Napailing si Adam, mabilis na lumabas ng banyo. Okay, ako nang kukuha. Huwag ka na magalit, please. Baka ma-high blood ka. Hindi ako galit. Pero halata sa tono ni Carmel na nainis siya. Hindi ka galit pero sumisigaw ka. Biro ni Adam habang hawak ang unan at ibinibigay sa kanya. Kasi Adam, ang hirap matulog. Ang bigat ng tiyan ko. Ang init pa. Tapos ikaw, lakas mo pang humilik minsan. Hindi ako humihilik. Ha? Naririnig ko gabi-gabi, no? Napatawa si Adam na malakas. Grabe ka talaga. Gusto mo bang i-record ko para patunayan na hindi ako humihilik?
Hindi na, basta huwag kang humilik ngayon ha. Kasi kapag humilik ka, bubuhusan kita ng tubig. Ang tapang mo talaga kahit buntis ka. Sabi ni Adam sabay halik sa noon niya. Pero love, alam mo, kahit pa mainit ang ulo mo, kahit sigaw ka na sigaw, mas lalo kitang gustong alagaan. Tahimik lang si Carmel saglit, nakatingin kay Adam. Bakit ka ganyan? Bakit? Lagi mo ako nilalambing, kahit minsan ang sungit ko. Hindi ka ba napapagod? Umupo si Adam sa gilid ng kama, tinitigan ng asawa niya. Hindi ako napapagod, Carmela. Kasi araw-araw nakikita ko kung paano mo pinapangalagaan si baby. Kahit hirap ka, kahit pagod, ginagawa mo lahat. Kung ako nga lang magbubuntis para mapahinga ka, ginawa ko na eh. Napangiti si Carmel, nangingilid ng luha. Ang drama mo, Adam. Pero salamat ha. Para saan? Para sa lahat. Para sa ice cream sa umaga, sa pag-aasikaso mo, sa pag-unawa mo sa mood swings ko. Siyempre, love. Package deal yan. Ikaw, ako at si baby. Team tayo. Napahawak si Carmel sa tiyan niya. Adam, gusto kong tawagin siyang Lia kapag girl, tapos Liam kapag boy. Lia or Liam parang cute pareho. Parang ikaw. Tumawa si Adam. Uy, nambola ka pa ha. Hindi bola yon. Alam mo minsan, naiisip ko, kung hindi mo ko prinotektahan dati, baka wala ako dito ngayon. Hinawakan ni Adam ang kamay niya, marahan. Huwag mo nang isipin yun, love. Tapos na lahat ng yun. Ang mahalaga, buo na tayo ngayon. Pero, namimiss ko pa rin si Mama. Mahinang sabi ni Carmel. Tumahimik si Adam. Marahing naplos ang likod ni Carmel. Siyempre, mama mo pa rin yun. Baka nga kapag nanganak ka, siya pang unang darating para makita si baby. Kung ganun, gusto ko sana magkaayos kami. Gusto ko maramdaman niya na kahit pinili kita noon, hindi ko siya kinalimutan. Tumingin si Adam sa kanya, puno ng lambing. Carmela, walang pipiliin sa pagitan natin ngayon. Kasi pagdating ng araw, magiging lola siya ng anak natin at yun, hindi mawawala. Napaluha si Carmel, pero ngumiti rin. Adam, ang bait mo talaga. Alam mo, minsan naiisip ko, baka ikaw na talaga yung premyo ko pagkatapos ng lahat. Tumawa si Adam. Hindi ako premyo, love. Isa lang ako lalaking swerte kasi pinili ako ng babaeng mahal ko. Umikot si Carmel, humiga na, at marahang sinandal ang ulo niya sa balikat ni Adam. Adam? Pwedeng huwag ka munang pumasok bukas? Gusto ko kasama ka dito. Tumingin si Adam sa kanya. Huwag kang mag-alala, di ako alis. At saka gusto kong ako yung unang makarinig ng heartbeat ni baby ko pag nag-move siya ulit. Ngumiti si Carmel, umaplo sa tiyan niya. Naririnig mo ba yan? Si daddy mo lagi kang pinoprotektahan. Siyempre, sabi ni Adam habang marahang hinahaplosan siya ng asawa. Kasi mahal ko kayong dalawa. Tahimik ulit silang dalawa hanggang sa maramdaman ni Carmel ang banay na sipa mula sa tiyan niya. Adam, si baby, gumalaw siya. Tuwan-tuwa sabi ni Carmel. Talaga? Sabay lapit ni Adam. Inilapit ang tenga niya sa tiyan ni Carmel. Uy baby, this is daddy. Ang kulit mo ha, gabing-gabi na. Tumawa si Carmel. Hinaplos ang buhok ng asawa. Adam, masaya ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa masusukat to. Huwag mo na sukatin, love. Bulong ni Adam habang hinahalikan na noon niya. Basta tandaan mo, araw-araw kitang mamahalin. Kahit mainit ulo mo, kahit buntis ka, kahit sigaw ka ng sigaw ng ice cream. Promise yan ha? Promise, forever yan. At habang nakahiga silang mag-asawa, tahimik na nakangiti, pareho nilang naramdaman ang kakaibang kapayapaan, ang ganap na paghilom ng mga sugat at ang simula ng panibagong buhay bilang pamilya. Lumipas ang 1 taon, mas naging masaya lalong pagmamahala ni na Adam at Carmel, lalo na nang dumating ang kanilang anghel. Kinabukasan, maagang umaga, malamig pang hangin. Nakasuot si Carmel ng simpleng puting dress, hawak-hawak ang isang bouquet ng lilies. Paborito ng kanyang ina. Tahimik si Adam sa tabi niya. Habang naglalakad sila sa sementeryo, dahan-dahang pinupunasan ni Carmel ang mga luhang ayaw tumigil. Adam, mahina sabi ni Carmel halos pabulong. Parang kahapon lang yung huli naming away ni Mama. Ang dami ko sanang gustong sabihin bago siya kinuha. Tumigil si Adam, marang hinaplos ang balikat ni Carmel. Sabihin mo pa rin, love. Naririnig ka naman niya. Tahimik na tumango si Carmel, saka lumuhod sa harap ng lapida.
Nilagay niya mga bulaklak, inayos ang kandila at binasa ang pangalan ng ina. Ma, humikbi si Carmel. Ang tagal na nating hindi nagkita. Akala ko darating yung araw na magkakabati tayo. Nayayakapin mo ulit ako. Pero heto, nandito na lang ako ngayon. Humihingi ng tawad. Tumulo ang luha niya, sunod-sunod, habang si Adam tahimik lang sa likod, nakayuko rin bilang paggalang. Alam mo ma, patuloy ni Carmel. May anak na ako. Maganda siya. Kamukha mo pag tumatawa. Alam mo, gusto ko sanang ipakita siya sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na naging mabuting asawa si Adam. Tulad ng laging gusto mo para sa akin. Sandaling nagtaas ang tingin si Carmel parang may inaasahang sagot mula sa katahimikan. Ma, sorry talaga. Sorry sa lahat ang nasabi ko noon. Hindi ko na dapat sinabi yung mga salitang nakasakit sa'yo. Pinili ko si Adam, oo. Pero hindi ko kailanman tinalikuran ka. Hinawakan ni Adam ang kamay niya, pinisilyo na mahigpit. Love, proud siya sa'yo ngayon, alam ko. Huminga ng malalim si Carmel. Humarap sandali kay Adam. Adam, alam mo ba minsan iniisip ko, baka nagalit si Mama kasi natakot siya. Natakot siya mawala ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na yung takot niya. Siguro kasi ganun din ako sa baby natin. Ayoko may masamang mangyari sa kanya. Siguro ganun din siya sa akin noon. Carmela, mahinang sabi ni Adam, halos pabulong. Walang magulang na perpekto. Pero kung gaano kanya kamahal noon, doble pa yun ngayon sa kung nasan siya. Napaluha ulit si Carmela. Gusto ko maanigin mula sa kanya. Lumapit si Adam, marahang tinulungan siyang tumayo. Sabihin mo lang, love. Sabihin mo lahat, kasi kahit wala na siya, naririnig ka pa rin niya. Tumingin si Carmel sa langit. Ma, salamat ha. Salamat kasi kahit mali yung paraan ng pagmamahal mo minsan, tinuruan mo pa rin ako maging matatag. Naging matapang ako. Natutong magmahal ng totoo. At sana mapatawad mo na ako. Tahimik silang pareho. Walang ibang maririnig kundi ang ihip ng hangin at huni ng mga ibon. Adam, bulong ni Carmela. Ang hirap pala no. Kahit ilang taon na, parang kahapon lang. Tumango si Adam, marahing naplas ang buhok niya. Ang sakit kasi, hindi nawawala. Pero natututo ka lang mabuhay kasama yung kirot. Naglakad silang dalawa papunta sa gilid ng puntod, umupo sa sementadong parte. Si Carmel nakatingin lang sa lapida, habang si Adam nakahawak sa kanyang kamay. Minsan naiisip ko rin, kung nandito pa si mama mo, siguro lagi niyang dinadalan si Bibi ng mga damit at laruan. Baka nga ako palagi niyang kinukulit, wag kong papuyatin ang anak niya. Napangiti si Carmel sa gitna ng pag-iyak. Oo nga, baka lagi kanyang sesermonan. Okay lang, basta kasama kayo, mas gusto ko yun. Tumingin ulit si Carmel sa lapida. Ma, mabait si Adam. Alam ko nakita mo kung paano niya ako prinotektahan nun. Sana kahit sa kabilang buhay, malaman mong tama naging desisyon ko. Kasi kung hindi ko siya pinili, baka wala akong ganitong kasiyahan. Tumango si Adam, halatang pinipigilan ding maluha. Thank you po, Ma. Kasi binigyan niyo ako ng chance na makilala si Carmela. I promise, I'll take care of her for the rest of my life. Ma, may apo ka na. I promise, lalaki siyang may kababaang loob, may pagmamahal sa pamilya, at marunong humingi ng tawad. Katulad ng itinuro mo sa akin. Niyakap ni Adam si Carmel mula sa likod. Love, let's go. Baka mapagod ka. Umiling si Carmel. Sandali lang, Adam. Gusto ko lang magstay ng konti. Okay, I'll wait here. Tahimik silang pareho. Si Carmel nakapikit habang dumadaloy ang mga luha sa pisngi niya. Ma, pahinga ka na ha. Ako nang bahala sa sarili ko. Si Adam, si Baby, kami na magpapatuloy ng mga pangarap mo para sa akin. Tara na, love. Bago sila tuluyang umalis, muling humarap si Carmel sa puntod. I love you, Ma. At sa paglalakad nila palayo, dama ni Carmel na parang may mainit na hangin na dumampi sa pisngi niya. Parang yakap ng kanyang ina. Ngumiti siya kahit may luha pa. Adam, sabi ni Carmel ng mahina. Parang naramdaman ko si Mama.
Parang sabi niya, proud siya. Ngumiti si Adam. Hinawakan ulit ang kamay ng asawa. Sabi ko na nga ba nakikinig siya. Habang papalabas sila ng sementeryo, ramdam ang ginhawa sa puso ni Carmel. Para bang sa wakas, natapos ng matagal na hinanakit at nagsimula ng tunay na kapayapaan. Kinabukasan, sa gitna ng dagat, dahan-dahang umaalo ng isang puting yate. Si Carmel nakaupo sa dulo ng deck, nakalugay ang buhok at nakasuot ng simpleng white sundress. Sa kamay niya, hawak ang malamig na baso ng juice. Habang pinagmamasdan ng dagat, may ngiti sa labi niya, pero may mga luhang pilit nagpapapigil sa sulok ng mga mata. Lumapit si Adam, suot ang puting polo na medyo nakabukas sa itaas, at nakangiti habang hawak ang isang maliit na kahon sa bulsa. Tahimik niyang inalagay ang isang malambot na blanket sa balikat ni Carmel. Nilalamig ka? Sabi ni Adam, marahang inaayos ang buhok ng asawa. Ngumiti si Carmel. Kaya pala nagdala ka ng kumot, no? Alam mong hindi ko kaya tong hangin sa laot. Umupo si Adam sa tabi niya. Di na nakataya dito, love. Kung saan walang iba, walang ingay, walang alaala, wala nakaraan, tayo lang. Tahimik silang pareho, pinapakinggan ang hampas ng alon. Naalala mo pa yung una nating bangayan? Natatawan sabi ni Carmel. Ang sungit mo nun, akala ko hindi ka marunong umiti. Napatawa si Adam. Ikaw naman kasi, inosente masyado. Puro tanong, bakit ganito, bakit ganyan? Pero alam mo, yun yung pinaka nagustuhan ko sa'yo. Yung totoo ka. Tinabig ni Carmel ang braso niya. Nang aasar ka na naman. Hindi. Ngumiti si Adam. Totoo, sa dami ng kaguluhan sa mundo, ikaw lang yung tahimik kong sandigan. Napayuko si Carmel. Kung alam mo lang, Adam, minsan iniisip ko, kung di mo ako niligtas noon, baka wala na ako ngayon. Hindi ko na sana naramdaman tong klase ng pagmamahal. Hinawakan ni Adam ang pisngi niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita kailan pababayaan. You're my home, Carmel. Napakapit si Carmel sa kamay niya habang pinagmamasdan ang pagdilim ng paligid. Ang tahimik nun, parang sinadya ni Lord na tayo lang talaga ngayon. Tumingin si Adam sa langit, may ngiting may halong kaba. Tama-tama nga kasi may gusto sana akong sabihin. Napakunat ang noon ni Carmel. Ano na naman yan, Adam? Ngumiti lang siya, tumayo at humarap sa asawa. Dahan-dahan niyang kinuha maliit na kahon sa bulsa. Lumuhod siya sa harap ni Carmel. Adam! Gulat na sigaw ni Carmel. Ano to? Tumawa si Adam. Deja vu. Binuksan niyang kahon at sa loob noon ay isang bagong singsing. Carmel. Ani Adam, puno ng emosyon. Minsan iniisip ko baka hindi ko na kailangan mag-propose ulit kasi kasal na tayo. Pero gusto ko ulit itanong ngayon, sa gitna ng dagat, sa oras na to kung saan tahimik ang lahat. Gusto mo bang ako pa rin ang piliin mo araw-araw? Napatakip si Carmel sa bibig, nangingilid ng luha. Adam. Gusto ko lang marinig ulit mula sa'yo. Patuloy ni Adam. Na kahit dumaan tayo sa lahat, sa sakit, sa luha, sa mga sugat, ako pa rin na lalaking gusto mong gisingin tuwing umaga. Kasi ako, Carmel, araw-araw, ikaw lang talaga. Tumulo ang luha ni Carmel, pero ngiti ang bumungad. Adam, lagi kitang pipiliin. Kahit maghiwalay tayo ng landas, ako mismong babalik sa'yo. Kasi sa'yo ako natuto kung ano toong pagmamahal. Tumawa si Adam sabay suot ng singsing sa daliri ni Carmel. Then I guess, this is forever. Ngumiti si Carmel. Tumayo at niyakap siya na mahigpit. Forever na talaga. Promise? Tanong ni Adam habang nakadikit ang noo kay Carmel. Promise. Bulong ni Carmel sabay halik sa labi ni Adam. Banayad, puno ng pagmamahal. Kinagabihan, nakahiga si Carmel sa ibabaw ng deck. Nakasandal sa dibdib ni Adam. Sa itaas nila, puno ng bituin ng langit. Maliwanag parang mga matang nakatingin sa kanila. Ang ganda ng langit. Mahina sabi ni Carmel. Parang may mga mata ni Mama roon nakangiti. Siguro proud siya. Sabi ni Adam habang hinahaplos ang buhok ni Carmel. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ngayon lang kita nakitang ganito kasaya. Tahimik si Carmel saglit bago sumagot. Kasi ngayon lang ako tunay na payapa. Alam mo, love, bulong ni Adam. Nung una kita makita, hindi ko alam kung paano ka lalapitan. Parang gusto kitang protektahan pero natatakot ako masira ka. Ngayon, tanong ni Carmel, nakatingin pa rin sa mga bituin. Ngayon,
Sagot ni Adam. Hindi na kita kaya yung kailangang protektahan mag-isa. Kasi alam kong kaya mo na rin yung paglaban ng sarili mo. Pero gusto ko pa rin, kahit tumanda na tayo, ako pa rin yung unang hahawak sa kamay mo kapag natatakot ka. Ngumiti si Carmel, sabay tumingin sa kanya. Ang drama, Adam. Tumawa si Adam. Kasi ikaw ang dahilan ng kadramahan ko. Cheesy mo talaga. Natatawan sabi ni Carmel, sabay kurot sa braso ni Adam. Ouch! Abantapang mo ah. Hindi ako matapang. Nakangiti si Carmel. Natuto lang ako dahil sa'yo. Tumahimik silang dalawa habang pinapakinggan ng mga alon. Carmela, Mahinang sabi ni Adam. kung magkakaurin pa ulit tayo ng anak, gusto ko lumaki siya na alam kung gaano katapang at kabuti ang nanay niya. Gusto ko malaman niya na lahat ng sugat mo noon. Naging dahilan para bumuo ka ng puso na marunong magmahal. Napaluha si Carmel sa sinabi niya. Adam, promise mo sa akin. Kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan si baby ha. Love. Hinawakan ni Adam ang pisngi ni Carmel. Hindi lang si baby, kayong dalawa. Buong buhay ko, kayo ang dahilan ko. Ngumiti si Carmel at marahang dinikit ang ulo sa dibdib ni Adam. Ang sarap pakinggan. Carmela, Bulong ni Adam. thank you. Para saan? Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mahalin ka. Tumingin si Carmel sa kanya. Hawak ang mukha ni Adam. Adam, mahal na mahal kita. At kung ibabalik man ako sa lahat ng oras ng buhay ko, uulitin ko lahat. Uulitin ko kahit yung mga araw na masakit. Basta sa huli, ikaw pa rin. Napangiti si Adam, sabay halik sa noo ni Carmel. Then I'll spend every day proving I deserve that. Hinalikan niya si Carmel, banayad at matagal, habang sa paligid ay kumikislap ang mga bituin at ang alon ay nagsasayaw. At sa pagitan ng dagat at langit, natapos ang kwento nila, hindi sa luha, kundi sa tahimik na paghinga ng dalawang pusong natagpuan ng tahanan sa isa't isa. Ang kwento ni na Adam at Carmel ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay matyaga, marunong magpatawad at hindi sumusuko kahit sa gitna ng sakit at pagsubok. Ipinakita ni Adam ang halaga ng pag-aaruga at respeto, habang si Carmel naman ay natutong lumaban para sa sarili at sa pagmamahal na totoo. Sa dulo, naunawaan nilang ang pamilya at pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit sa kabutihan ng puso at tapang na humarap sa katotohanan, may bagong simulang palaging naghihintay. Ang pagmamahal, kapag totoo, ay nagdudulot ng kapayapaan at paghilom. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!